Gusto ko po sanang malaman kung ano po ang totoong relihiyon. At kung sasagutin man po ako ng Biblia, maaari ko rin po bang malaman kung ano po ang totoong Biblia? Kasi po, di ba, ilang beses na po itong naisalin at baka po na ito yung nadagdagan at nabawasan po. Yun po. Salamat po sa Mga Diyos. kapatid, ako naniniwala ang Biblia mapipreserve kahit na sadyain pa nila na bawasan o dagdagan, malalaman mo yon. Ang katunayan, hanggang ngayon, meron tayong tinatawag na manuscripts. Ang manuscripts ay scrolls o mga kasulatan na sinulat ng kamay. 1,600 taon na ang nakakalipas. Isa dyan ay nakita ko sa London. Nang pumunta ako sa British Library, ang tawag dyan ay yung Codex Sinaiticus. Sulat kamay ito, translation ng Biblia sa Greek. Yung Codex Sinaiticus was written in the year 330 and 360 AD. Napakalapit sa panahon ng mga apostol. Namatay ang kahuli-huli ang apostol, more or less mga 100 AD. Nakakita ng mga manuscripts ng Biblia dating back to 120. Ibig sabihin, 20 anyos lang ang pagitan mula sa kamatayan ni Juan. 20 anyos lang, napakalapit pa noon, hindi pa pwedeng mapulyut ng masyado ang Biblia. Basahin mo nga muna yan, Sis Luz. P52 fragment. Opo, ito po ito. P52, a fragment of the Gospel of John. P52 is the oldest known manuscript fragment of the New Testament. Description, language Greek, medium papyrus, approximate date 120 to 150 CE, place of discovery Egypt, date of discovery or acquisition 1920, current location John Rylands Library, Manchester, England, manuscript number P52, manuscript family Alexandrian. Those are things wonderful na makakita ng mga manuscript ng Biblia dating back to the time of the apostles. Kasi yung Gospel of John was written year 98 AD. Yun namang Revelation was written 96 AD. Ibig sabihin, more or less, bago namatay si Juan, na isulat yan. Palagay mo namatay si Juan after 2 or 1 year. Mga 100 AD. Yung oldest known fragment ng Gospel of John ay approximately 120 Christian era or 150. Napakalapit. Yun namang Codex Sinaiticus na sinasabi kong nakita ko mismo doon sa British Library. Sinulat naman ito 330 to 360 AD. Napakalapit lang almost 200 years from the time of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin kung ang American Constitution 200 years ngayon ay kept intact. If you're going back 200 years in American history, makikita mo yung umpisa ng konstitusyon ng Amerika, intact pa yon. Ibig sabihin, hindi pa napupulyot yun. Wala pang amendments na ginagawa. Hanggang ngayon, nakikita mo 200 years. Kung panahon ni Juan, lalo namang maingat ang mga tao noon. Kasi alam nila, mahirap magsulat. Walang printing press noon. Kaya iniingatan nila yung mga kopya ng kasulatan. Ngayon, bukod doon, may pangako ang Diyos na iingatan niya ang kanyang salita. Basahin natin ang awit 12:6-7. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa na makapitong dinalisay. Iyong iingatan sila, O Panginoon, iyong pakaingatan sila mula sa lahing ito magpakailanman. Iingatan ng Diyos yung kanyang salita. Ang katunayan, kinumpirma ng Diyos yan na iingatan niya ang kanyang salita sa Jeremias 1:12. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon sa akin, iyong nakitang mabuti, sapagkat aking iniingatan ang aking salita upang isagawa. Ayon, iniingatan ang aking salita. Pag ang Diyos ang nag-iingat, wala na tayong question doon. Kaya nga ako naniniwala hanggang ngayon, we have the real teachings of God in the Bible. Hindi naman polluted yun Igalang mo yung ama't ina. Hindi ba totoo naman yun? Igagalang mo yung ama't ina sa Panginoon. Siyang unang utos na may pangako upang mabuhay ka ng malaon sa lupa at ikaw ay yumaong mabuti. Salita ng Diyos yun na ingatan yun hanggang sa ating panahon. Kaya kung halimbawa, dito sa mga bagong salin ng Biblia, may pollutions na, may mga binago na, ang gagawin mo lang, babalik ka dun sa mga original na mga manuscripts Yung mga manuscripts na nasa mga libraries of the world. Meron tayong mahigit kumulang 10 mga oldest manuscripts of the Bible. Pakibasa mo nga, Sis Luz. Ito po yan.
Oldest manuscripts of the Bible, Oxyrhynchus Papyrus, oldest manuscripts in Greek, 3rd century, Codex Sinaiticus in Greek, 4th century, Codex Vaticanus in Greek, 4th century, Codex Palimpsestus Sinaiticus in Old Syriac, 4th century, Codex Fabiensis in Old Latin, 4th century, Codex Washingtonianus in Greek, 5th century, Codex Alexandrinus in Greek, 5th century, Codex Nitriensis Curetonianus in Old Syriac, 5th century, Codex Bezae in Latin, 5th century, Codex Marcellianus in Greek, 6th century, Codex Purpureus Petropolitanus in Greek, 6th century. Yan, from the 3rd to the 4th to the 5th to the 6th century, meron tayong mga manuscripts. Ang manuscripts, kapatid, para maintindihan ng lahat, yan ay mga Bibliang nabuo sa sinulat ng kamay, kaya manuscripts. It is through the hands of man that it was written. Hindi kagaya natin ngayon, by printing press na ginagawa ang Bible, pero noon, isinusulat painstakingly. Mahirap man sumulat noon, isinulat yan ng mga kinasihang tao ng Diyos para makarating sa ating panahon. Ngayon, sa tanong mo, kung gusto mong malaman kung ano ang totoong relihiyon at kung sasagutin naman ako ng Biblia, ano po ang totoong Biblia? Ang totoong relihiyon nasa totoong Biblia. Ang totoong relihiyon sa totoong Biblia ay ang relihiyong itinatag ni Kristo ng unang siglo. At ang tawag sa samahan na nagpa-practice ng tunay na relihiyon ay Iglesia ng Diyos. Basahin natin ang 2 Korinto 1:1. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Papansin mo, ano? Ang mga apostol at mga ebanghilista sa Iglesia ng Diyos nandoon. Yan mismong talata na yan sa Bibliang Katoliko na isinali ng mga otoridad Katoliko ang nakasulat na pangalan ng iglesia. Sa Bibliang Katoliko, sa 1:1 ng 2 Korinto, pakibasa kapatid na Luz. Ito po yan sa Bibliang Katoliko, si Pablo, apostol ni Kristo Jesus sa kalooban ng Diyos, at ang kapatid na si Timoteo sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Kaya, Iglesia ng Diyos. Katolikong Biblia yan, ha? Kaya hindi nila binabasa ngayon yan, mabibisto sila na pinalitan nila yung Iglesia ng Diyos ng ibang tawag. Nakasulat naman yan sa istorya ng Katolisismo. Doon sa libro na tinatawag Discourses on the Apostles' Creed na ginawa ng Catholic authorities, Menihil Obstat. Ang sabi dyan, pakibasa mo, Sis Luz. Ito po yan, Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement H. Croft, page 191. In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kita mo? Yung mga sa Vatican Council noong 1870, ibig sabihin, wala pang 200 taon yan. Kasi sa 2070, 200 taon na ang pangalan ng Iglesia Katolika ay sa Vatican Council noong 1870, ang pinagkaisahan nilang pangalan, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Wala sa Biblia. Kasi ang nasa Biblia, yung Iglesia ng Diyos na pinamahalaan ng mga apostol, ipinangaral ng mga apostol, mababasa sa lahat ng Biblia. Basahin mo sa Tagalog, nasa Biblia. Basahin mo sa Kapampangan, Pablo, meto ngay apostol ng Kristo Jesus, king pamilatan na ning kamuryanan ning Diyos at itimoteo kay katang kapatad, king Iglesia na ning Diyos ay at Korinto. Basahin mo sa Cebuano, si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, pinaagi sa kabubuton sa Dios. Ug si Timoteo nga atong igsuon, alang sa iglesia sa Dios nga anaa sa Korinto. Basahin mo sa Ilocano, ni Pablo, may isang apostol ni Kristo Jesus, gapu iti pagayatan ti Dios, kastamit ni kabsat at Timoteo, isurat da iti iglesia ti Dios nga daay jay Korinto. Ay, kahit saan mo basahin. Basahin sa Kastila, kapatid na Daniel. Pablo, apostol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Amen, Iglesia ng Diyos. Ngayon, sasabihin mo sa akin, kapatid, ano ba yung tunay na relihiyon sa Biblia? Hindi nasa Biblia. Paano mo malalaman na yung tinasabi na yun totoong nasa Biblia? Di lahat ng Biblia, puntahan mo mula sa manuscript. Nandun yun. Yun ang sagot ko sa tanong mo. Sana naunawaan mo. Maraming salamat po.